po, yung pong TRO na nilabas na yan naman po ay para sa compliance natin. At again, hindi po ito decision on the merits. Uusad pa po ang kaso, magpapail pa nga po ng comment at COMELEC. At talaga naman po ipagtatanggol namin ang aming desisyon kung bakit nagkaroon ng decision ng COMELEC na i-disqualify, na i-cancel ang COC o i-declare ang nuisance candidate. Basta ang importante po kasi dito, ang utos, ang takda ng Supreme Court, isama sa balota at yun po yung ginagawa ng COMELEC. Attorney, may panibagong TRO ang pinabas sa Korte Suprema hinggil nga po doon sa mga kandidatong inyong pong diniskwalipika dito po sa COMELEC. Ano po magiging implikasyon nito? Lalo't tayo naghahanda, no? Yung printing po natin sa mga balota, paano po ito makakaapekto? Una po sa lahat, kami po ay committed na sumunod sa utos ng ating kataas-taasang hukuman at dahil po dyan, yung supposedly printing po natin ngayon sana muli ng ating balota, hininto na po naman, hindi na po matutuloy at ito po ay pagpapatuloy namin sa Sabado dahil kailangan po baguhin muli namin yung candidates database. Pagkatapos po niyan, idadagdag namin yung pangalan po ng dalawa na nakasama po at national position po yung isa. Kaya dahil national position po yan, lahat po ng uri ng ating balota, 1,667 po yan, ay babaguhin naming muli. Pagkatapos po, magja-generate po kami ng ballot paces, isi-serialize yan at saka pa lang po kami makapag-imprenta. So, ito mga bagay na to, 2 hanggang 3 araw pong kinakailangan. Pero tingin naman po namin, Sabado, mag-iimprenta na po tayo ng balota. Po, Attorney, kailan ho ba yung oras de peligro kung masasabi natin na dapat hindi na dapat magkaroon ng mga pagbabago? Tulad nito, may mga anunsyo ang Supreme Court, TRO doon sa mga kandidatong na diskwalipika. Paano yan, Attorney? Aminin po namin sa panahon po ito talagang oras de peligro na po ito dahil ayon po sa amin timelines, talagang dapat po no nagsimula kami ng January 6, tuloy-tuloy na po ang pag-iimprenta. Ang goal po namin kasi sana first or second week ng April tapos na ang lahat ng ballot production. Alam niyo po kasi Sir Jade, Sir Admar, hindi lang naman po pag-iimprenta ng balota ang ginagawa dyan. Lahat po ng balota na maiimprenta ay physically i-check. Kung tumugma ba sa kulay, sa sukat, lahat ng timing marks, wala bang nagpatong, walang smudges. Second, lahat ng balota po ay idadaan sa mga automated counting machine na nakasaad kung saan siya babasahin. Halimbawa po, yung balota ng tundon na imprenta, kailangan basahin ng ACM na naka-assign dun sa particular na area ng tundon na yan at hindi dapat basahin ng iba pang ACM. So baka iniisip po ng iba, imprenta lang yan. Hindi po. Kailangan ma-check namin na babasahin ng makina. And lastly, iimpake pa po yan at ipapadala doon sa mga lugar na kinakailangan ito. Sabi nga po namin, yung pag-imprenta ng balota, kaya nga namin yan kahit sa araw mismo ng halalan. Ba't ang tanong, masisiguro bang babasahin ng makina? At ang pinakamalaking tanong dyan, makakarating pa ba yan doon sa gagamit ng balota? Po, Attorney, sa ngayon ba, as we speak, ilang petisyon pa ang pending dyan po sa Supreme Court? Alam niyo po, Sir Jay, Sir Admar, nalalaman lang naman po ng COMELEC na may petisyon sa Korte Suprema sa pamamagitan ng 2 bagay. Either makatanggap kami ng kopya ng petisyon mismo mula doon sa petitioner o kaya po makatanggap kami ng order mula sa Supreme Court. Gaya nga po nito na may TRO. Otherwise po hindi namin nalalaman. Ngunit doon sa press briefing po kahapon ng ating kataas-taasang hukuman, may nabanggit po na may humabol pa daw po 25. So ito po yung mga bagay na tinitignan po namin na kumpara doon sa aming timelines. Dito ho ba sa 25 ay pwede kayong mag-request sa Supreme Court na this week dapat magkaroon sila ng desisyon para naman makausad kayo sa inyong paghahanda sa darating na eleksyon? Naku, hindi po maaari yan. Alam naman po natin ang lawak at laki ng kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman. Wala pong makapagdidikta, walang makikipag-impluensya, walang makakapresyo po dapat sa ating mga hukuman. Kaya po kami maghihintay lang. Ngunit may gagawin po ang COMELEC. Susulat pong muli si Chairman Garcia para po ipaalam sa ating Supreme Court. Not to pressure but simply to inform po na ang intensyon ng COMELEC ay makapag-imprenta na ng balota simula Sabado. Dahil otherwise po baka lumampas kami sa projection namin ng first or second week ng April. Ang mabigat po dito, ang tatamaan po talaga nito yung deployment po. Opo, Attorney, ang assurance natin ay hindi naman maapektuhan yung date mismo ng ating halalan.
Sa ngayon po, basta po makapag-imprenta po kami, talaga naman pong magagawan po namin ng paraan na makomply ang timelines ng COMELEC bagamat na-compress ito. Pero ang mabigat po kasi, sa lahat po ng pangyayari ito, wala naman pong choice ang COMELEC. Kailangang maisagawa natin yung halalan sa May 12 dahil yan ang tinakda ng konstitusyon. Sa lahat po yata ng ahensya ng pamahalaan, kami lang po yung laging may target na immovable. Wala po tayong option na ilipat ang halalan sa ibang petsa at lalong walang option po na mag-manual elections tayo dahil ang batas natin sinasaad automated elections na po tayo. Opo, Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, yung bagong development ngayon, yung mga kandidatong muling naipasok, magkakaroon ng pagbabago na naman po doon sa numbering ng mga kandidato. Tama po kayo at gagamitin po namin yung kanilang totoong apelyido at mukhang yung sa national position po letter M din po yata yan at ang natural na consequence po nito ay uurong talaga. Tandaan po natin 66 po originally ang ating kandidato. Kung madadagdagan ng isa magiging 67, gagalaw po mula dun sa pinag-insertan po ng kanyang pangalan. Attorney, si Admar po ito, magandang umaga. I-quote ko lang itong sinabi ng spokesperson ng Supreme Court kasi nabanggit niya na merong 25 na mga petitions with prayers ng TRO silang natanggap mula October 9 hanggang kahapon doon sa press briefing. At sabi niya, the SC has acted on 10 cases plus the 2 today. So possible mababawas ito doon sa 25. Tapos meron pang sabi niya dito, we still have a few pending but we will just have to wait and see if the SC will issue more TROs. Dito po ba sa mga pending pa, kasi lahat-lahat mula October 9, 25 yung nagpasaklolo sa kanila, nabawasan na ito ng nasa 12. Nakikita nyo po ba na ito'y lahat national or local? Kasi dito sa nabanggit niyang 10 cases plus 2 kahapon, halo-halo ito, local and national po. Opo, wala rin po kaming idea po sa ngayon dahil hindi naman po namin alam kung alin-alin yan na-calendar o na-agenda sa ating deliberasyon ng Supreme Court. Kaya nga po gaya ng nabanggit ko, nalalaman na lang po namin yan kapag may order na po. Pero ang mabigat po kasi dito, gaya nga po ng nasabi ng ating spokesperson sa Supreme Court, kailangan maghintay tayo, wait and see. Pero ang mahirap naman po sa parte ng COMELEC at kailangan po sana maunawaan ng ating mga kababayan, hindi naman po kami pwedeng maghintay sa kawalan dahil kahit naman po sila sa Supreme Court, ang makapagsasabi lang po talaga ang ating mga justices kung mai-issuehan ng TRO o hindi. Wala pong makapagsasabing iba. So kami naman po, ibabangga po namin ito sa aming timelines. Pag umatras po tayo ng umatras, talaga pong kakapusin tayo ng oras para sa deployment po. Doon sa mga nakakuha ng TRO, di po ba pinapakomento ang COMELEC ng Supreme Court ukol sa kanilang desisyon? Nagkakaroon pa ba ng pagbabago po after nyo magkomento since nung nakatanggap kayo ng unang mga TRO? Wala po. Yung pong TRO na nilabas na yan naman po ay para sa compliance natin. At again, hindi po ito decision on the merits. Uusad pa po ang kaso. Magpapail pa nga po ng comment at COMELEC. At talaga naman po ipagtatanggol namin ang aming desisyon kung bakit nagkaroon ng decision ng COMELEC na i-disqualify, na i-cancel ang COC o i-declare ang nuisance candidate. Basta ang importante po kasi dito, ang utos, ang takda ng Supreme Court, isama sa balota at yun po yung ginagawa ng COMELEC. Ulitin ko lang din po yung naging tanong ko sa inyo po kahapon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Bakit hindi na lang na lahat ng mga naghain ng COC ay ilagay dyan sa balota para hindi kayo maipit sa oras considering every time na nakakakuha ng TRO, halimbawa kung nakaprint kayo, baka magkaroon ulit ng sisirain ulit yung mga balota, magkakaroon ulit ng printing ng balota. Ano po ang panig dito ng COMELEC? Ilang bagay po. Una po sa lahat, napakahirap po yatang i-imagine na yung mga kitang-kitang mga nuisance candidate na ay masasama pa sa balota dahil lang po sila ay nakaakyat sa Korte Suprema na hindi naman po nakakuha ng TRO. Kung yung po magiging patakaran natin na basta umakyat sa Supreme Court, isasama na kagad. Can you imagine po, 12 senador ang bobotohan natin,
ang pagpipilian po natin ay halos sa abot sa 300. Yung simpleng bayan na pagpipilian mo ay mayor, may dalawang magkatunggali para magulo ang halalan, magpapatakbo ng napakaraming nuisance candidate. Diniklara ni COMELEC na nuisance. Ano ang gagawin para lalo makagulo? Aakyat sa Korte Suprema para lang masama sa ating balota. Kung yan po ang magiging patakaran natin, kawawa ang botanteng Pilipino, magiging mockery ang electoral process. Ikalawa, meron pong rules of procedure ang COMELEC. Ang sabi nga po namin, ito'y 2010 pa, hindi ito bago na nakasaad. Kung ikaw ay dinesisyonan na ng COMELEC, sa loob ng 5 araw dapat makakuha ka ng TRO. Tapos, pag hindi ka nakakuha, tatanggalin ka namin, i-implement namin ang aming desisyon. Kung hindi po namin susundin ang sarili naming rules of procedure, hindi naman po yata tama yan. Pangatlo, mawawalan po ng visa, mawawalan ng ngipin at gagawing katawa-tawa na lang po ang mga proseso natin. Kasi sasabihin ng iba, takbo ako, kahit nagloloko lang ako, kahit manggugulo ako, kahit naman magdesisyon ng COMELEC, hindi nila ma-implement, sama pa rin ako sa balota. Hindi ko po ma-imagine yung ganong sitwasyon sa ating halalan. Ika-4 po, meron po kami timelines. Hindi naman po obra na hindi namin susundin ang aming timelines dahil lang sa maghihintay kami o kaya dahil kailangan isama natin sa lahat. Pero ang pinakamabagit po itong panlima. Nangyari na po ng paulit-ulit na naging tanong na ating mga kababayan, etong tao na to disqualified. Kitang-kita naman ang gugulo, kapareho ng pangalan. Nuisance talaga yan. Pero dahil nahuli ang COMELEC sa pagdesisyon, nasama sa balota. Sa Visayas po, ano nangyari? Nauwi pa nga sa karahasan. Ano ang ginagawa ng COMELEC sa parting yan? Nagkakakuha ng boto. Minsan nananalo pa o kaya naaagawan ng boto yung lehitimong kandidato. Pabababain pa, nagugulo pa yung bayan. Nakaupo na yung isang gobernador, nakaupo na yung mayor. Dahil yung pala, nanakawan siya ng boto ng nuisance, pabababain namin siya at iluluklok sa kalagitnaan ng termino. Yung karapat dapat umupo. Ito po ang mga iniiwasan ng COMELEC kung bakit madalian po na dinesisyonan ang lahat ng kaso na kabinbin sa amin. First time po nangyari yan na naubos, natapos ng COMELEC ang lahat ng kaso. Kaya nga po first time din na maraming nakaakyat sa Supreme Court. Pero ito naman pong lahat na ito, tanggap po namin itong proseso, ginagalang namin ang Supreme Court. Kaya nga po pag may desisyon, agad-agad po magko-comply ang COMELEC. Meron po ulit na halalan sa 2028. Malakihan ito, presidential elections pa ito. Meron po ba kayong pagbabago sa posibilidad sa filing ng COC? Kasi ito pa nga, October, na-resolve nyo na lahat. Wala na kayong pending. Kumbaga, yung mga pagdidesisyon ninyo, kaugnay sa mga sino madidisqualify, nabanggit nyo nga po, natapos nyo ng maaga. Ang problema naman ngayon, nagpasaklolo sila sa Supreme Court at nakakuha sila ng TRO. Sabi nyo nga po, may timeline po kayo. Kung sakaling maipit naman po kayo sa timeline, sa next, para hindi po maulit, meron po ba kayong adjustment possible sa next na election po, attorney? Opo, Sir Admar, inaaral na po namin ngayon na agahan pa ng mas maaga sa October yung filing ng COC. Nang sa gayon po, magkaroon ng sapat na oras ang COMELEC. Una, talagang tapusin lahat ng kaso. Ikalawa, mabigyan din po ng daan ng ating Korte Suprema na ang mga aakyat po sa kanila sa pamamagitan ng isang petisyon ay magkaroon din ng sapat na oras para ma-resolban. Nang sa gayon po, matupad po natin yung goal natin na by first working week of January, imprenta na po tayo ng balota. Wala nang galawan at ang pinakamaganda po dito, malinis na malinis ang ating balota. Wala nang hahabol pa at yung mga kababayan natin ang makikita na lang sa balota, mga lehitimong kandidato. Sabi nyo nga po, meron kayong timeline. Kailan po kaya magsasabi o mag-aabiso po yung COMELEC sa Supreme Court na ipit na kami? Hindi pwedeng hindi na namin ito matuloy. Kumbaga wala ng spasyo pa para mag-extend ng mga gagawin po ninyo. Maaari po ba yan, attorney? Ayaw po naming magbigay ng pressure o ma-influensya ang ating Supreme Court po. Pero gaya nga po na nabanggit ko kanina, nag-commit na po si Chairman Garcia na susulat po kami sa Supreme Court muli. Gaya ng ginawa namin noong Agosto last year at noong Desembre last year para po i-inform yung mga balakin po at yung mga activities na nais na po namin gawin. So ito pong pagsulat po niya, ang una po namin i-inform dyan sa Supreme Court ay mag-iimprenta na po kami ng balota dahil ipakakaidiin-diinan po namin na sana makatapos kami ng pag-iimprenta ng April, ng second week po ng April at the latest po yun. At the latest dahil yung unang target po first week. Nang sa gayon po ma-inspect lahat ng balota,
ma-verify, ma-deploy kasama ng kanilang mga makina at iba pang mga gamit sa halalan. Ano na po yung nangyari doon sa 6 na milyong balota po na considered as hindi na pwede na gamitin dahil meron niyang isiningit po ang kasunod ng utos ng Supreme Court po, Attorney? Opo, yung mga meron pa po yatang natitira na bine-verify, ano? Alam niyo po yung pagbe-verify at pag-audit. Hindi po ito simpleng pagbibilang lang ng papel. Gaya po ng nasabi ko kanina, dahil official ballots po ito, idinadaan lahat dun sa ACM po yan. Nang ma-determine namin alin ba yung binabasa ng makina at ito'y good at alin yung nire-reject. Dahil alam niyo po, may impact po yan sa aming babayaran. Dahil ang babayaran lang dapat ng COMELEC yung good ballots, yung binasa na ballots. So tingin po namin, baka po hanggang bukas siguro matapos ng inventaryo, dinadala po lahat ito doon sa warehouse namin sa Santa Rosa para po lumuwag dyan sa NPO bilang paghahanda sa pag-iimprentang muli po sa Sabado dahil masikip po dyan sa NPO. Pagkatapos po kami mag-aanunsyo kung kailan po natin sisirain ito. Ang pagsisira po dito ay sa pamamagitan ng pagtutunaw. So bakit namin kailangan madaliin din ang pagsira? Dahil yan po ay official ballots, hindi dapat makalabas, wala dapat makakuha niyan, hindi dapat magamit. Pandagdag kumpiyansa sa ating mga kababayan na walang sobrang balota para sa ating halalan. Siguro bilang panghuli mula sa akin na attorney, ano na lang po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan kasi hindi pa final talaga yung mga numero, no, na nasasama na rin po ng mga tumatakbo sa darating na halalan sa kanilang mga postering, mga leafleting. Ano po ang maipapayo niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na ngayon naghahanda na rin sila, nagsasala na rin sila sa kanilang mga iboboto po? Opo, sa ating mga kababayan, una po sa lahat, kami humihingi po ng inyong pangunawa. Meron po talagang mga prosesong legal at kasama po ito na kung saan po ay nasa kapangyarihan ng ating Supreme Court na pigilan ng COMELEC at ipag-utos kung meron mang idadagdag o aalisin sa balota. Ito po talaga ay prosesong legal at parte ng ating demokrasya at sistema ng pamahalaan. Makakaasa rin po kayo na gagawin at ginagawa ng lahat ng mga COMELEC ang aming makakaya. Una, para to rin ng lahat na to at ikalawa siguraduhin na wala pong epekto ito sa araw ng ating halalan at maisasagawa natin ng tama, maayos, ligtas ang May 12, 2025 National, Local at Farm Elections. We are still in full control of our timelines. We are still in full control of our operations at hindi po mangyayari na babalik tayo sa manual elections. Hindi po mangyayari na iuurong natin ang halalan. Eksakto, tumpak at magkakaroon po tayo ng halalan sa May 12, 2025. Alright, Attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Sa ulitin po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ayun po mga kababayan, si Attorney Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections o COMELEC.